Miubos na ang presyo sa bugas sa Bangkirohan Public Market sa Davao City. Apan, dunay pipilan nga di pa makatuman sa price ceiling sa regular o well-milled rice. Atong sayron kini sa report ni Jandy Esteban. Mipalit si Nanay Diding og 10 kilos nga well-milled rice dinhi sa Bangkirohan Public Market sa Davao City nga pangkonsumo sa iyang pamilya. Tag 48 pesos per kilo nga bugas ang iyang gipalit. Kumusta ang presyo sa bugas? Murag nagbaba. Kani adto pila ang imong palit? 60. Dako na. Yes. Unsa kadakong tabang nga baba ng presyo? Ay, nakatabang good. Bisag gamay lang ang baba, pero at least nakatabang. Nakatabang sa kagaya namo. Gawa sa tag 48 pesos per kilo, dunay baligya nga mas ubos pa ang presyo. Kaniadto ana sa 50 to 57 pesos per kilo ang mapalit nga milled o well-milled rice dinhi sa Bangkirohan Public Market ay gipatuman ang Executive Order number 39 ni President Bongbong Marcos. Karon niubos na ang presyo. Naanay 44 pesos per kilo ang ilahang well-milled rice. Sa pikas, dunay 44 pesos per kilo. Pasok sa price ceiling. Kahinumduman nga epektibo ni atong September 5, gipatuman ang price ceiling sa bugas kung asa 41 pesos na lang ang kilo sa regular milled rice ug 45 pesos per kilo sa well-milled rice. Sumala sa ubang rice retailers, mi barato ang komprada maong nagkaanam-anam og ubos ang presyo. Apan dunay pipila nga dili pa makapatuman sa price ceiling sanglit mahal ang komprada. Gipakita ni Rose sa GMA Regional TV ang resibo sa iyahang gikumprang sako sa well-milled rice adlong Martes. Ana sa 2,140 pesos. Pero adlong Miyerkules, ana pod sa 2,200 pesos. Langan dati baya kadto pag ingon nila nga ibaba ning baba misto, syempre naadjud mi atoy logi ma'am, di ba? Ya karon alangan muhatag gihapon mi og baba unsaon na lang among puhunan. Nakadawat naman daw sila og 15,000 pesos nga subsidiya. Awan dili pa klaro hangtod kanusa ang pagpatuman sa price ceiling, labi pa nga way kasiguruhan ang lihok sa presyo sa ilang kumpra nga mokalitra og usbaw. So dapat siguro ang ilang rumbuhon ana is yung mga wholesaler, dili kami nga mga retailer. Kami unsa lang man among kinumprahan, di ba? Sumala sa Philippine Competition Commission, ginapalaw man na nila ang pag-imbestiga sa posibleng pagmanipula sa presyo sa bugas. We have an ongoing case. I can't mention the details, but an ongoing case involving a rice miller that's actually forcing farmers to sell at really low prices. So that's and it just so happens that the rice miller is the dominant miller in the area, so that most of the farmers don't have any choice kung saan magbebenta. Apan lisod matud pa mapamatudan kung doon na bagayoy rice cartel. Cartel nationwide, it's again, like I said, it's difficult to prove. So it's something that has to be investigated carefully. It's difficult to control the supply in that sense. But then you also have importations, so that could possibly be another source. But we would have to look carefully to see if there are any indicators that cartels are actually acting. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV.